dito kay Grijaldo, wala raw spirit dito kay Grijaldo. Matindi. Kahit na nasa ospital siya, nagpapagaling, meron man niyang sakit, walang ganyan-ganyan sa amin. Pero kung dito na siya magpapasok ng mga bagong taon, Malamang, dito na siya magpapasko at saka magbabagong taon. The motion that was approved by the majority of the members ay i-detain siya until we terminate the Quadcom committee hearings. The holiday season po here. Looks like yun na nga ang mangyayari sa kanya. They will spend the holidays here. Sabi naman ni Senador Bato de la Rosa, Ayan, nag-post din siya tungkol dyan, ha? Nakita ko yung kanyang post. nag-init po ang ulo ni Senador Bato. Nagpanting daw yung tenga niya. At saka namula ang kanyang bunbunan dyan. Ha? Kita-kita, no? Kita-kita. Tibay, oh. Ang sabi niya, what is happening to our country? Ba, Hindi, kasi he failed to attend 4 times. No? In fact, he snubbed the invitation of the House, no, ng 4 na beses. After coming out in the Senate, at marami siyang sinabi sa Senado, nung iniimbita namin siya pabalik dito, ay hindi niya na pinapansin ito. No? At yun ang aming nakita na meron siyang disrespect, no, na pinakita at pangiinsulto sa mababang kapulungan. Hindi ba siya, sir? Wala siyang appeal so far. Well, I have not received any motion for recon or any appeal from his end sa ngayon. Ito po ay patungkol dun sa inilabas nila na pag-cite in contempt kay Colonel Grijaldo. Si Colonel Hector. kasi nagkalat ang post ngayon ni Colonel Grijaldo, no? So, viral sa social media. Sinabi ho ni Congressman Ace Barbers na si Grijaldo pala, Jen, ano ba ngayon? December 16 na, di ba? Oo, tama. Ay December 14 pa, ibig sabihin, kailan ito? Sabado pa. Okay. So, tatlong araw na, Sabado, Linggo, Lunes. Tatlong araw na nakakulong sa House of Representatives. Tama. Kasi na-contempt sa noong ano eh. Yes. Pero kinontempt siya, wala pa, hinahanap pa lang nila, di ba? Oo. Pero kinabukasan pala, inaresto ka agad. Nakita ko may picture sa pagpasok doon sa loob ng pati si Wilkins. Yes. Oh. Si Wilkins, wala pa yan. Hindi pa siya inaresto. Sa sa Wilkins, sa pagbabalik nila sa January 16 ata? January 16, gano'n. 12. Saan ho ba inaresto si Colonel Grijaldo? Siya po ay inaresto habang nasa ospital, Jen. Tama. Habang nasa ospital at may mga, ano pa dito, nakita ko yung picture, may mga yung gasa, yung... Ghost. Tama. Yung pinoperahan nata sa balikat eh. Tama, Oo, kasi pinipilit nila na ito, hindi naman pwedeng dapat na nasa ospital na ito dahil malakas naman. Kaya kinuha na po ito, dinala na ho sa detention facility ng House of Representatives. Okay. Si Wilkins, Jen, di ba, na-cite in contempt din siya. Ni Patuano. Pero hindi siya kinuha, hindi siya ikinulong dahil makukulong siya ng matagal eh. Ang effectivity daw ng kanya ay sa pagre-resume nila next year. Okay. Dahil daw in the spirit of holiday. Okay. Pero dito kay Grijaldo, wala raw spirit dito kay Grijaldo. Matindi. Kahit na nasa ospital siya, nagpapagaling, meron man niyang sakit, walang ganyan-ganyan sa amin. Kinulong pa rin po si Grijaldo. At sabi naman ni Senador Bato de la Rosa, Ayan, nag-post din siya tungkol dyan, ha? Nakita ko yung kanyang post. nag-init po ang ulo ni Senador Bato. Nagpanting daw yung tenga niya. At saka namula ang kanyang bunbunan dyan, ha? Kita-kita, no? Kita-kita. Tibay, Ang sabi niya, what is happening to our country? Mr. General. Even the human rights of a police colonel is being trampled on by the government that he has sworn to serve and protect. So, kinampihan ni Senador Bato si Colonel Hector Grijaldo. Kasi nga dyan, di ba, nung nagsagawa ng pagdinig sa Senado, siya ang nagtatanong dito eh, ha? Tama. At dyan siniwalat ni Grijaldo yung kanyang nalalaman. Ang sabi pa niya, Colonel Hector Grijaldo was recuperating from a shoulder operation in a hospital in Pasig. Nagpapagaling. When he was arrested by people from the House of Representatives this afternoon, nung nakaraang araw. Despite his pleading to be placed under hospital arrest in any government hospital of HOR's choice. Pili ng House. He is now detained in the same room where Attorney Zulaika Lopez was detained without medical attention. Frankly speaking,
If I were the chief PNP, I would not allow any of my men to suffer this kind of injustice. More so, that this officer stood up for what is right and for the truth. Do our men in uniform deserve this kind of treatment? Oho. Yan po naman ang tanong ni Senador Bato, Jen. Nako. Sino ba si Grijaldo? Yan. Ma, Matatandaan ng lahat, si Kel Grijaldo, ito yung humarap sa pagdinig din ng Senado sa Blue Ribbon Committee. yes. At siya yung nagsabi na siya'y kinausap ng dalawang chairman ng Quadcom, Nelson. Siya daw po ipinatawag noong October 22 ni na Congressman Dan Fernandez at Congressman Benny Abante. Yan. Oo. Nung pinapasok siya sa kwarto, ang sabi niya, Jen, I saw two lawyers of Police Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me and then asked me, what are we going to talk about? Anong ating pag-uusapan? Ang sabi ni Grijaldo, I do not know. Hindi ko rin alam eh. So, ibig sabihin, silang dalawang panig, parehong di alam kung bakit sila nandun. Yun. Oho. After a while, Oo. nakalipas ang Ilang sandali. Okay. Kong Dan Fernandez entered the room Ayun. and he asked me to sit beside him on his right side. And Kong Abante entered the room, sat far. Medyo malayo-layo. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table. Ba, nilagay yung papel. Yung papel. Okay. And told me, ito ang sasabihin mong statement na ito while pointing on the paragraph on the paper. Ito ang Yun. supplemental affidavit ni Colonel Garma. Oho. Sabihin mong alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Naku po. Oh. Ayun. Kasi kinakailangan nila ng corroborative statement Oo. sa naging statement ni Colonel Garma eh. Kong Dan told me to read the said affidavit. Yes. However, I asked for the copy of the affidavit he was showing to me. He did not give it to me. The lawyer of police, Colonel Garma, said, ikaw lang ang pwedeng magsabi niyan, sabi ni Colonel Garma. I was puzzled and asked myself, why me? Oh. Why me? Bakit ako? Ba't ako magsasabi niyan? Bakit ako? Oo. Ba't ako makikipag sa ano sa tayo, konsabahan? Oo. Ba't ako sasang-ayon sa sinabi mo? Eh parang gusto sabihin, hindi naman yan ang alam ko eh. Yan nga. Di ba? Oh. And then? At sabi pa niya, sinabi niya hindi naman daw siya hindi niya alam yung reward system na yan. Okay. Nang tanungin siya ni Senador Bato kung anong naramdaman mo nung nandun ka. Ang sabi niya, it's an harassment and very offensive, Your Honor. At that time, I was wearing my uniform. Parang gusto nilang magsinungaling ako, Your Honor. Oo. Yun na ano siya na parang- hindi siya makapaniwala. Yun na nga. So, yan ang ano. Yan ang ang kanyang- istorya pala ni Grijaldo. Yan yung kanyang version sa Senado. Oho. So pagkatapos yan, itinanggi naman ni na Congressman Fernandez na totoo yun. Oo. At pilit din siya ipinatatawag dun sa pagdinig. Ang inamin na totoo kinausap nila. Pero yung para daw diktahan Oo, wala. kung ano ang kanya sasabihin. Hindi daw yun totoo. At saka kaya daw nila tinawag si Grijaldo kasi galing nga parang suggestion ata ni Colonel Garma. Oo. Kausapin niyo po ito siya kasi mukhang alam din po niya. Oo. Ayun daw ang ano. Mukhang ang istorya. sa kanyang palagay naman, hindi alam din ni Garma kung ba't Ayun. siya nandun. Kasi tinatanong siya nung lawyer eh. Oho. Ba't ka nandito? Anong pag-usapan natin? Ay, hindi ko nga rin po alaan Oo. yun eh. Oh. So parang ang sa kanyang kwento, ito ay pakanalang ng mga ni na Fernandez at ni Abante. Oho. Di ba? Kaya siya tinawag doon para i-corroborate yung statement. Oh. Nako. At mula noon, hindi na nga siya nakadalo sa house. Oho. Kaya pinatawa na siya ng contempt. Yung pinakahuli ay nung Friday at Sabado. Pangatlong imbitasyon ata sa kanya. Oo. Ang sabi niya, paano ko dadalo siya? Inooperahan nga ako. Ayun. Ayun nga, pinahuli na ho siya. Pinakita pa nga yung pictures. Oo. Habang siya po ay may sugat pa. Ha? Ayan. May sugat pa rito yun eh. Ayan.